Binabantayan ngayon ng mga otoridad ang posibleng banta ng terorismo sa pagdaraos ng International Eucharistic Congress sa Cebu. Yan at iba pang balita sa Visayas sa Tec Ocampo. Pinaplansa ang planong seguridad ng gaganaping International Eucharistic Congress sa Cebu. Partikular na pagtutuunan ng pansin ang posibleng banta ng terorismo ng grupong ISIS. Ayon kay Defense Secretary Volter Gazmin, may nakukuha silang mga ulat na may mga Pilipinong nagbabalak sumali sa terrorist group. Nagre-recruit umano ang grupo sa bansa sa pamamagitan ng internet. Pero sa ngayon, ilan sa mga maituturing banta sa gaganaping Congress ang rebeldeng New People's Army at ilang crime groups. May pinaghahandaan din sa Boracay Island, pero para naman sa posibleng epekto ng El Nino sa isla. Ayon sa DNR, posibleng mawala ng maiinom na malinis na tubig sa lugar dahil sa El Nino. Nagtanim na rin ng mga puno ang DNR sa isla. Binabantayan din nila ang posibleng epekto ng El Nino sa corals. Sa Tagbilaran City, Bohol, 2 luxury yachts ang hindi pinabiyahe ng Philippine Coast Guard. Wala raw kasing kaukulang papeles sa mga yate na galing Indonesia at Hong Kong. Wala rin daw silang permit na nagpapakitang legal ang kanilang pagpasok sa Bohol. Tumanggi naman ang mga caretaker ng mga yate na sabihin kung sino may-ari ng mga ito. Pansamantalang nakadaong ang mga yate sa Tagbilaran City Pier hanggang sa magkaroon sila ng mga kaukulang papeles para maglayag. Yan ang mga balita sa Visayas. Tec Ocampo reporting.